Ayan, dito tayo sa groceryhan. Hindi ko alam kung anong bibilin ko. Baboy, may 1 kilo pa akong baboy sa freezer. Mga manok. Mukhang manok na kami sa bahay. Puro manok na lang kinakain namin. Ayan. Gusto kong gulay. Hindi ko naman type yung mga gulay dyan. Ay, may ano pala ako, talong pa sa bahay. Magtuturta ako mamaya. Turta ko na lang yun. May itlog akong nabili. Dami kong itlog sa bahay. Bibili ako. Ay, bibili. Magtuturtang itlog ako. Ay, tortang ano, talong, hindi itlog. Ano ba yan? Tara, punta tayo dun sa dito sa malapit sa amin na groceryhan. Malamig. Ito na naman yung jacket na ano, jacket ng anak ko. Tanong ako sa anak ko kung malamig ba sa labas. Sabi niya isang jacket lang okay na. Kaya yung pinakamanipis ba naman ang isinuot ko. Wait lang, isasarado ko yung zipper. Alamig eh. Ayan, nakasarado na. Sarado na, sinarado ko kasi malamig. Tagal na tong jacket na to, magto 20 years na. Buhay pa rin. Maganda oh, sa mga maiksi kasi sa kailangan pantalon mo yung ano, maluwang sa baba. Ayan. Maganda ngayon ang klima. Walang snow. Hindi kagaya kahapon ng isang araw pa. May snow. Pero ganito pa rin. Marami pa rin snow. Sa ayan o, may snow nakatambak pa rin. Yung hindi nadadaanan ng mga tao. Yun ang may snow. Grabe naman ang attire ng babaeng to. Parang tingnan niyo. Parang ang dami-dami niyang pera, ang dami niyang pinang-shopping. Ayan. Ganda ng suot niya, barboon na jacket. Yung parang tigre. Maraming binibintang jacket na gano'n. Mura ngayon, makabili nga. Para mapagkamala rin akong maraming pera. Barboon. Dati ang presyo niyan is tagi 1,000. Tapos ano na ngayon na mga 400 na lang kasi kapag mga ganitong mawawala na yung mga snow, yung mga jacket na pang winter on sale nila, bagsak presyo. Ayan, tingnan niyo mga tao ngayon. Tara, ayan, parating na yung tram. Ay nako, ayun oh. Maganda rito pag may araw, makikita mo malinaw yung ano, kalye nila. Ayun ang basura. Yung basura parang sa Asia din ang style na truck. Kaso nga lang sa Taiwan, iba ang style ng mga basura doon. Yung may tunog. Aba, alam mo nang may basura na darating. Maingay at saka may kanta pa tuwing hapon dumarating. No? Ayan, mamulot ng basura sa mga bahay, apartment na yan. Yan, dyan. Ang sosyal na mga taxi dito ha. Mga taxi minsan Mercedes. Taxi lang yun dito, Mercedes. Yan, daming tao sa ano. Sa umaga, mga alas 7 kasi papasok mga tao sa trabaho. Daming kumakain dito. Mga ganitong oras. Okay na, kunti na lang. Hindi ka maghihintay na matagal. Ayan.
maganda. Doon tayo sa taas. Tingnan natin kung makabili tayo ng baboy na mura. Karamihan dito mga kumakain, matatanda, pensyonadong mga matatanda. Yan, doon tayo sa taas. Dito sa underground dito, may Vietnamese supermarket. Kaso nga lang, ayaw kong bumili dyan. Mas maganda na lang bumili ka sa supermarket ng mga taga-check kasi quality. Sa kanila, parehas lang naman ang tinda eh. Mura. Ay, mura. Parang ganun din. Kung minsan mas mura pa yung sa supermarket sa check kaysa Vietnamese kasi mahal sa kanila eh. Ayan, may buto-buto na naman. Mura ang mga buto-buto dito. Yan. Grabe. Ayan, ulo ng baboy tagto 25 lang ang per kilo. Kaso nga lang hindi ako kumakain ng ulo. Mga nagsisisig dyan. Ayan ang bilhin, hindi ako kumakain ng sisig eh. Ayan, doon tayo sa kabilang shopping mo. Bili tayo ng gulay. Nangihina ako pag hindi ako nakakain ng gulay eh. Puro na lang baboy. Baka magkasakit ako nito. O, tingnan yung mga matatanda oh. Mga matatanda mga kumakain dito sa restaurant. Ayan din oh. Mapera yung mga matatanda dito. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas. Ayan. Ayan o, isa na namang customer matanda. Kahit sa Austria, punta ka sa McDonald's, maraming matatanda sa restaurant. Lahat ng restaurant, matatanda mga customer nila. Of course, ini-enjoy nila yung pension nila kaysa na ibigay sa mga anak. Ganun yun. Kaya tumawag nga ako nung isang araw sa sa nanay ko. Sabi niya ay maganda na pala yung matatanda rito, pensyonado. Oo naman, hindi kagaya dyan sa Pilipinas, nakakawa yung matatanda. Ay oo, sabi niya. Kasi walang ma-pension eh. Ayan, di ko alam kung saan napupunta. Laki ng pension ng mga matatanda dito oh. 20 mil sa Czech crowns, aabot na yun ng mga times 3 mo yun sa palitan nila. Kasi yung palitan ng piso ngayon, triple ngayon. Di abot na ng 60,000 yun. Abot ng 70,000. Laki. Kaya ang ginagawa ng matatanda dito, in-spend nila yung yung mga pera nila sa pub house, sa restaurant, hiyayin nila amiga nilang matatanda. Ganon ang style nila rito. Ini-enjoy nila. Kasi nung mga bata rin sila, tudukayod sila. Ay ngayon, hindi na sila nagtatrabaho. Kaya restaurant na lang. Ayan, gusto kong mga ganyan din. Kakatanggap din ako ng pension. Pagkakalang ko makatanggap ka ng pension dito sa edad na 65 eh. Ayan. Ayan, galit yung matanda. Kasi ayaw mag-stop ng ng kotse. Gagalit yung unahan kong matanda. Biglang nag-brake sa stoplight. Bawal yun dito eh. Ayan. Tingnan yung mga snow. Minsan nadulas ang asawa ko rito eh. Nung wala pang snow. Di pagkatapos ng snow, di maputik no. Ayun, nagtatakbo yung asawa ko rito eh, biglang nadulas. Lagapak sa dito sa lupa. Di sabi ko sa kanya, pinititinginan kaya wala akong pakialam, sabi niya gano'n.
Ayan mga snow. Tara, dito tayo sa Lidl. Quality ang mga product dito eh. Tsaka maraming mura rito araw-araw. Ayan. Ayan. Ba, murang gulay ngayon Ayan, doon muna tayo. Magkakape. Gusto ko yung 3-in-1 dito sa Chip. Masarap. Ayan. Ano kaya gusto ko ng gulay. May stock pa akong baboy eh. Tsaka nakabili rin ako ng makrap. Mura ron sa kabila. 19 lang. Dito 27 yun. Medyo maliit nga lang yun. Okay na yun. 2+1. Ay, yung mga tinapay na yan, hindi nila tinatapon kahit expired na. Binilinta pa rin nila. Nakabili ako rito minsan ng donut. Ay, hindi ko napansin yung expiration. 3 days expired na sabi ng asawa ko. Pero okay pa rin yan, sabi niya gano'n. Makain pa rin. Kinain namin. Ang sarap. Yan. Kaya huwag niyo itapon yung mga mga 1 week expired or 1 month expired. Huwag niyo itapon, sayang. Nakakain pa rin. Mahal ng talong dito, ha? Ano ba yan? Tsaka yung cucumber. Doon tayo. Gusto ko ng gulay. May patatas pa ako doon. Ba yan? Ayan, dito tayo sa grocery. Hindi ko alam kung anong bibilin ko. Baboy, may 1 kilo pa akong baboy sa freezer. Mga manok. Mukhang manok na kami sa bahay. Puro manok na lang kinakain namin. Ayan. Gusto ko gulay. Hindi ko naman type yung mga gulay dyan. Ay, may pala ako, talong pa sa bahay. Magtuturta ako mamaya. Turta ko na lang yun. May itlog akong nabili. Dami kong itlog sa bahay. Bibili ako. Ay, bibili. Magtuturtang itlog ako. Ay, tortang talong, hindi itlog. Ano ba yan? Mura. Na ako bibili niyan. Kung minsan dito sa grocery na to, makakabili ka ng galunggong. Minsan lang. Bilang sa buwan ang pero ngayon wala. Pero frozen na galunggong. Ito, tilapiyang naman. 99. Ayan, hindi ko alam kung anong bibilihin ko. Ice cream. Ayoko na ice cream. May pistachio lemon ice cream. Yoko, doon tayo sa gulay. Magugulay ako. Doon tayo sa kabila. Ay, yung biril ko. Pag wala ako nakabiling rito, lipat tayo sa kabilang grocery. Mga mura ang mga rito eh. Maraming on-sale. Maliit naman ang kukulang. 21. Titipid na sila sa plastic. Pwedeng ipalaman.
Ang dami tinapay. Mga donuts dito, ha? Mura. Ito, ano to? Gusto ng asawa ko to. Itong tinapay na to. Pero ang gusto ko naman ito, ay palaman ay cheese. Ayan. See? Itong palaman ay cheese. Ay, tsaka yung ano, yung ito. Masarap to. Gusto ko rin to. Masarap. Hindi ko pa alam kung anong bibilhin ko. Mag-baby ulit ako ng cinnamon roll. So nga lang, hindi ko alam kung anong ilalagay kong palaman. Mabahala na. Minsan may ano sa akin dito, nagpabili ng ano, ng ganitong oats. Gusto nila sa Taiwanese, mga Taiwanese. Ganito. Nagpabili sa akin. Saka mga ito. Mura lang na nabibili rito. Bininta ko sa Taiwan. Siyempre mabigat 1 kilo. Kasi ang per kilo sa sa FedEx, napakamahal, 200 per kilo. Hindi ko alam kung magkano per kilo ngayon. Sa post office naman per kilo is 200 yata or 600. Napakamahal. May bilhin mo rito kahit na piso, magbabayad ka sa padala ng mga 300. Naku, mahal. Tayo sa kabilang ano, groceryhan. Tingin tayo doon. At mag-i-exit tayo dito ngayon. Pag-alagala, exercise tuwing umaga. Maaga ako ngayon, ha, hindi na gabi. Tara. Yan. Wala akong nabili rito sa grocery na to. Kasi halos mayroon na ako. Doon ako sa kabila. Nagche-check lang ng mga kung magkano. Yung mga batang ano, gypsy. Ayan, nandyan. Pag ang kulay mo rito sa Czech Republic is brown, tapos matangos ang ilong mo, tapos yung buhok mo is black, tinatawag ng mga puti rito, mga gypsy. Kahit na Asian ka or Pilipino ka, na brown ang kulay mo, katapos ang tangos ng ilong mo, tatawagin kanilang gypsy. Oo.